Sinampahan ng kasong cyber libel ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang vlogger na si Sas Rogando Sasut sa Manila Prosecutor's Office ngayong Biyernes, July 4. So wala namang ibang detalye dito. Marami ng kasong naisampa kay Sas Sasut. Ang matandaanan ko lang, cyber libel din ata ang ikinaso ni Professor Cielo Magno sa kanya. I think early this year o last year. Tapos, pangalawa, itong reklamo ni Senator Risa Hontiveros. Cyber libel din ang babagsakan nun. So, pangatlo na ito, mayroon pa ba? Paki-comment ko, no? Kasi, ang daming galit, ang daming gusto. Ano na nga namatay na nga si Sasasot sa Facebook. Yung mga inis na inis sa kanya, na gusto siyang mawala sa social media, nag-submit ng proof of death sa Facebook kay Meta. Naniwala naman si Meta, kaya minimorialize ang kanyang account, tinanggal. But after one day ata, 2 days, nabuhay muli si Sasut. Ngayong nabuhay na siya, ayun. Una, kinasuhan ni Senator Risa. Ito na ngayon. PCG Commodore J. Tariela. I don't know kung anong grounds ni PCG Commodore Tariela, but ang alam ko noon, matagal na silang nagbabangayan sa salita dahil nga sa West Philippine Sea. Kasi iba ang marunong itong si Sas Talagang pinag-aralan niya yung, di ba, about diplomacy ang kanya, foreign relations. Malalim ang kanyang kaalaman pagdating sa South China Sea or West Philippine Sea, geopolitics. Kaya sa nababasa kong mga post, parang dehado si Commodore J. Tariela pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Kaya ito na siguro ngayon, kinasuhan siya. So, ang tanong, nasa China man ngayon siya, no? Nasa China si Sas, Beijing ba? I don't know kung kailan matatapos yung pag-aaral niya ng doctorate. Uuwi pa ba dito? Uuwi pa dito sa Pilipinas si Sas? Bago mag-eleksyon noong 2022, naririnig ko na yung Sas. Sino kayo itong Sas, Alam ko lang, nung una, yun, transgender, galing sa pobreng pamilya, nagsumikap, napunta sa Netherlands, nag-aral, ganun lang. Tapos mamaya, bigla siyang sumikat nung in-invite siya na maging guest speaker sa isang graduation ceremony. Somewhere in Cavite ba yun? Pinatayan siya ng ilaw. Pinatayan siya ng microphone. Kasi yung mga parents, students, gusto siya ang speaker. Kailang ang eskwelahan, Dilawan, Makaleni. Itong si Sas, grabing Marcos loyalist nung una. Isa sa mga nabudol. Talagang ipinaglaban niya ang mga Marcos nung una. O yun, doon ako unang tumutok kay Sas Sasut. Grabe yung kanyang mga sabi ko matalino ito. Tapos nung sa SM na yung mga interview, mga debate, ang malalalim yung kanyang mga tanong. Sabi ko talagang marunong. Then, yan na. To make the long story short, nanalo ang unit team. Then, unti-unti, wala na. Nabudol na. Nakita na nila hindi magandang takbo ng administrasyong ito. Kaya, niwalay na.
Yan, sina Maharlika. Ano. So ngayon, ito na siya. Kahit ilang beses nilang gurgurin ang iyang channel, pabalik-balik, hindi siya mawawala sa ano. Hindi siya mawawala sa social media. Sinabi niya na noon pa na paparating ang 2028, mag-ready na kayo, sabi niya sa mga DDS vloggers. Dahil talagang gusto nilang tanggalin, mawalan ng influence ang mga DDS vloggers para mawala yung advantage ni VP Sara sa social media. At ito na nga kaso kaliwat kanan. But do you think kaya nilang patahimikin si Sasso? Timing din na nandun siya sa China kasi kung nandito siya ngayon, delikado siya. So, habang nandun siya sa China, palagay ko hindi na siya uwi. Yung credentials ni Sas, grabe. Pwede siyang magturo. Para siyang attorney Harry Roque. Anytime from now, huwag kayong magtaka kung si attorney Harry Roque magtrabaho na sa Netherlands bilang professor at sa isang law firm. Dahil nga sa credentials. Ganyan din si Sat. Kahit hindi na siya uwi sa Pilipinas, mabubuhay na siya sa Beijing, China dahil may ibubuga talaga itong si Sasa. Kaya no worries. Kahit kaliwat kanan pang kaso nga isampa sa kanya. Yun lang. Hindi siya uwi. Dahil mabibigyan ng warrant of arrest, maipon talaga ang kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Magbasa tayo sa mga comments. Kenneth Brosola. Iyakin pala itong kamatis ang ilong. Romeo Robante. Itong gobyerno natin ngayon, ang hilig magsampa ng kaso, ayaw nilang tuliksain o punahin. Ganito na ba ang government officials natin ngayon? Parang wala na tayong freedom of speech. Ano ito? Silent martial law? Rinaldo Naral. Iyakin din pala, sir. Francisco Obed, sinampahan mo ng kasong cyber level si Sas, di nyo naman mapauwi dito sa Pinas. Iyakin ka pala. Tapos gusto ng amo mong president girahin ang China, kulang pa sundalo at polis. Anyway, karapatan naman ni Commodore Tariela na magsampa ng kaso.